ganito lang po 'no, binanggit niyo po yung pong pagtuturo sa tamang pamamaraan ng paggamit ng contraceptives sa mga kabataan na sexually active na. Baka ho isa ito sa mga medyo, tumataas ang kilay ano, ng ilang mga tutol po dito sa inyong panukalang ito. Dito ho ba sa panukala niyo, nasa provision ba nito? Anong age level ito kung meron man at pati po yung tamang paggamit po ng contraceptives? Meron ba ito dito po sa inyong panukala mismo? Ano bang tamang edad para turuan yung mga bata ng paggamit ng contraceptives kasama diyan, condom, etc.? Sa ngayon po sa committee report na naghihintay lamang na ma-interpellate at maamyendahan at sa tulad sa kahit anong bill, bukas ako at bukas ang mga advocates at stakeholders sa pag-aamyenda sa committee report na sa age 15 to 17 kung sexually active na makapag-access ng family planning information and supplies para maiwasan ang teenage pregnancy at saka sexually transmitted diseases. Na yun, Sir Ted, ay consistent din sa batas po natin tungkol sa age of consent at saka proteksyon laban sa statutory rape na sa ngayon nakapeg sa batas at 16. At yun po muli matatalakay, mai-interpellate at posibleng maamyendahan sa periods Okay. plenary Opo. debates. So maliwanag yan, age 15, ano ho. I'm sure alam niyo na rin po, 'di ba, yung study nga kung gaano ba kabata ngayon ang mga nabubuntis, 'di po ba, ma'am? Oo. At inyo rin po ito. Yes, go ahead, ma'am. Go ahead, go ahead. Yun po, nakaka-shock. Para sa akin din bilang isang magulang ng apat na tatlo sa kanila ay babae, natatala yung at natatrack yung trend of teenage pregnancy sa 10 to 14. 10 years old, grade 5. Mm. Opo, kasi ma'am usually kasi ma'am 'di ba ito pong itong batas din para doon sa reproductive health nga, napakalaking kontrobersya 'yan. Yung mga tutol, 'di ba, sa birth control, sa artificial birth control, kaya ito ho siguro marahil po ang kanilang pinupunto. Although mamaya meron kami interview sa kanila ho naman. Yung pong kaisipan na influence ito ng Western culture. Eh, iba tayo sa Pilipinas, ibang ating kultura. Eh, di ba, Katoliko tayo? Eh, di ba, ano tayo? Iba ang ating pananaw sa usapin ng sex, di ba? Mga ganyang usapin po. Ito raw po ay influenced by Western culture. Ano po yung reaction doon? Ito po ay influence ng human culture higit sa lahat dahil kung standards ang pag-uusapan, ang mataas na standards na tinitingnan namin dito sa prevention of adolescent pregnancy at kasama ang comprehensive sexuality education ay yung UN Declaration of Human Rights at yung UN Convention on the Rights of the Child na matagal na at paulit-ulit na nasasalamin sa iba't ibang national laws natin tungkol sa karapatan ng at welfare ng bata at best interest of the child. At syempre, sa legislation natin, walang pinakamataas at pinakamahigpit, kumbaga last touch, kundi ang ating konstitusyon. So syempre, ano man ang nire-referan na mga national and international standards. Kumbaga, the buck stops at kung ano lamang ang naangkop sa konteksto nating mga Pilipino at sa mga kultura natin dito sa Pilipinas, yun at yun lamang ang pumapasa sa batas. At mindful po kami dyan nung dinraft po itong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. At bakit? Dahil gusto po namin maging epektibong instrumento ito para matulungan yung ating mga bata na magkaroon ng isang kabataan ng pag-aaral, paghahanda para sa eventual na pagtatrabaho at hanap buhay nila, at paghahanda sa pagtataguyod ng sariling pamilya sa tamang panahon at hindi yung nagkakaroon ng dagdag pa Opo. na hirap kung masyadong maagang mabubuntis. And even if that should happen, social protection pa rin para balik-aral, tulong sa pag-alaga sa baby, maiwasan ang repeat teenage pregnancy.